Ang kuryente ay nasa paligid natin. Isang magandang halimbawa nito ay ang mga makukulay na ilaw ng mga gusali sa mga syudad tuwing gabi. Nakakamangang isipin na ang kuryente o electric current ay resulta lamang ng paggalaw ng mga electrons, maliliit na atomic particles sa loob ng mga atoms. Noong 600 BC, nabighani na ang mga Greek philosophers sa misteryo ng static electricity. Napansin nila na may mga bagay na kapag naikiskis sa kanilang kasuotan ay nakakayang mag-attract ng maliliit na bagay. Ngunit hindi pa nila nauunawaan na may kaugnayan ito sa konsepto ng kuryente. Noong dumating ang ika-18 at ika-19 na siglo, nagsimulang magbigay liwanag ang mga siyentipiko tulad ni Alessandro Volta at Robert Millikan tungkol sa tunay na kahulugan ng kuryente at kung paano ito magagamit. Dahil sa kanilang mga tuklas, natutunan nating samantalahin ang lakas ng kuryente upang paandarin ang ating mga sasakyan, paganahin ang mga telebisyon, at magpadala ng mga spacecrafts sa kalawakan. Pati na rin ang mga motorsiklo, kahit hindi ito desaksak, ay umaasa pa rin sa kuryente para magtrabaho ang spark plug, mag-ilaw ang signal lights, at magkontrol ng iba pang mga sistema. Tunay ngang ang kuryente ang nagpapagalaw sa modernong mundo at magpapatuloy ito sa hinaharap, magbago man ang ating mga pamamaraan sa paggamit at pagpapadaloy nito.